Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos. Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Maker. Ang paksa po na gusto kong i-share sa inyo mga kapatid ngayon is about hand choke o yung tinatawag na manual choke ng carburetor. Yan yung pagka-hand choke and or pagmamanual ng carburetor. Yan ang i-share ko sa inyo. Bakit paminsan-minsan kailangan nating i-manual choke yung ating carburetor. Mga kapatid, pag halimbawa kayo ay nakakaranas ng hard starting issues tuwing umaga, ganyan, ayun, try nyo rin i-hand choke. Baka nagpapa-hand choke po siya. Or halimbawa naman po pag kayo po ay nagsasudden accelerate, medyo parang nagdadrop yung RPM nya, nagdadrop yung takbo nya, yun, try nyo rin po siyang i-hand choke. And mga kapatid, halimbawa naman po palyado siya, ayun, instead na halimbawa po lagyan nyo ng car cleaner. Naku, bawal na bawal yan sa carburetor, huwag nyo lalagyan ng car cleaner at madadry out yung ano nya, shaft ng ating carburetor tsaka yung bushing, madadry out po yan. Yan yun, hand choke lang and manual choke, di pa kayo gagastos. Yeah, madali lang yan. Ito sa mga mekaniko tsaka sa mga veterans dyan, basic na lang sa kanila yan, yung pag-hand choke. Alam na po nila. Ito po itong video ito para sa mga bago lang sa ating channel, mga bago pa lang nagkakaroon ng old car, kagaya itong Toyota Corolla XL ko na 2E engine. Yan, mahalaga na malaman nyo na paano mag manual choke or hand choke. Natatandaan ko nga po mga kapatid, nung binata ko, tatlo po yung owner namin, tatlo. Isang 4K, dalawang 5K. Yung dalawa po doon pambenta, yung isa pansarili namin gamit. Natatandaan ko mga kapatid, ni minsan hindi ako nagbaba ng carburetor. Nagamit po yung owner namin, sa to sinabenta rin namin yung, binenta na rin namin yung aming owner. Mga 7 years nagamit namin siya, 8 years yung owner na yun. Ni minsan wala akong naalala na nagpababa ako ng carburetor. Ang ginagawa ko lang po dyan is hand choke or manual choke. Nag-change oil lang ako, papalit lang ng spark plugs, mini-maintain ko lang yung mga 4 na poles ng ating distributor. Yun yung kalimitan kong ginagawa, yun lang mini-maintain ko. Kaya mga kapatid, for your information, kahit nga po within 7 years, meron nung kakilala 7 years, hindi niya binaba yung kanyang hindi niya pinalinis yung kanyang carburetor. Madumi lang yung gilid pero yung loob okay pa. Ang ginagawa niya lang, simpleng hand choke lang. Yan. Yung makikita niyo mga kapatid, pag nagma-manual choke kayo, nag-hand choke kayo, malilinis po yung loob ng ating carburetor. So ayan, ituturo ko na po kung paano sa inyo. Sa pagmamanual choke po ng ating carb or sa pag-hand choke po ng ating carb, ang gagawin lang po natin, madali lang, i-high rev lang po natin siya, tapos tatakpan natin ng palad natin yung ibabaw ng ating carb. Yan, gaganunin nyo siya. Makikita nyo mga kapatid yung mga dumi, ditikit po yan sa inyong palad. Gawin na natin. Bali mga kapatid, gagawin nyo po siya mga 3 to 5 times. Yan.
ganun ka yung carb ko. Pero pag may dumi yung carb nyo, kakapit yan sa kamay nyo. Ayan, ito mga kapatid, oh. Ayan, linis na siya. Kung makikita nyo mga kapatid kung madumi yung nyo, yung itong loob ng carb nyo, after nyo mag manual choke, mababawasan po yung dumi niyan. Mapapansin nyo, mas pipino yung andar ng makina nyo. Kaya mga kapatada, isa na namang tip ko na naman po sa inyo yan, ha, para mabawasan yung gastos yun sa pagpapalinis ng carburetor. Hindi ko taon-taon nililinis yan. Basta marunong lang kayong mag manual choke. Ayan, kahit po 4 na taon, hindi kayo magpababa ng carburetor. Basta marunong kayong mag manual choke, kaya makikita nyo, makaka-minus kayo. Malaking minus po para sa inyo yan. Hindi yung palagi yung punta ng punta sa mekaniko. Ayan, sana po may natutunan po kayo sa aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.